Grabe guys, kinalabutan ako sa bagay na to. Tignan nyo yung image na to Ayan, diba statue yan ng satanic religion. Alam naman natin na demonyo yan. Tignan nyo mabuti yung hand gesture niya or hand sign ng demonyo na to. Ngayon, nung tinititigan ko to, bigla ko naalala na may image na Jesus, yung ganitong hand sign. Tingnan natin. So, yung mga image na yan, hindi naman ako naniniwala na talagang yan si Jesus Christ because malinaw sa Bible na huwag kang gagawa ng imahen o letrato na nakikita sa langit, sa lupa o sa tubig. At pinagbabawal ng Diyos, ng Biblia, ang mga rebulto o imahen. Kung hindi talaga ako naniniwala na si Jesus ito. Sa video na ito, hindi ko layunin na i-offend lahat ng mga Catholic o Orthodox Christian o mga ibang Christian religion na naniniwala sa mga imahe na ito si Jesus Christ. Pero, meron bang makakapagpaliwanag sa akin sa bagay na ito? Na, bakit ganyan yung hand sign ng kinikilala niyong Jesus? At bakit ganito din yung hand sign ng satanic na rebulto na ito? Nawiwirdohan lang ako. So please paki-explain. Kaya alam nyo sa akin, much better, wag na lang nating gamitin yung mga imahe na ito. At hindi natin dapat kilalanin na si Jesus ang mga image na ito. Hi guys! Kamusta? Kamusta kayo dyan? Ako ay magluluto ng pritong bangus. Kamusta kayo? Kamusta mga kapanalig kong chismosa? Buhay pa ba kayo dyan? Kamusta po mga kumari kong toxic at mga kumari kong chismosa? Gumagalaw pa ba kayo? Asan ba yung asin? Yan, habang wala akong ginagawa, magluluto ako ng bangus. Meron akong chika. Alam nyo yan. Ang pinakayo kong lutuin yung yung bangus kasi matalsik. Hello, shout out Kuya Brex ng Cagayan de Oro. Magandang hapon din po sa inyo. So magluluto tayo ng So before tayo magchikahan about rebultology, I would like first to congratulate my admin. No? I would like to congratulate Archatel Gabriel Fernando sa pagiging one of the most outstanding student sa theology class. Nakaka-proud kasi sa dami po ng bumabati ko sa grupo ko na AMS, may mga naging admin ako at estudyante na naging isa sa pinakamagaling at matalinong estudyante sa theology class this year 2024. No, congratulations Archatel. Though na ang grupo po namin ay very informal, though ang grupo namin sinasabi nila na mahilig makipagtalakan, makipagbardagulan, pero nagpapasalamat po talaga ako, no? Sa grupo ng AMS, sa mga members ko dyan, may members po ako sa AMS na layman, sakristan. Meron akong grupo ng AMS na nag-aaral ngayon ng theology. Bagamat ako ay hindi formal na defender ng simbahan, masaya naman ako kahit papaano na may mga natututo. Proud naman po ako doon. Hindi man ako ganun ka-perfecto, pero at least may mga hilaw noon na defender na ngayon ay magagaling na sa debate. So,
Bakit ako nag-live about revoltology? Na-post ko sa Facebook account ko yung sinabi ni CJ Texon na wag daw paniwalaan yung mga images ng Catholic Church. No? Ay, example niya pa si Christ the King ata yung in-example niya. Yung nakaganon. Ganon ba yon? Tama ba? Ganon ba yun? Nakaganon si Christ? Hindi daw totoo yan. Kasi even si Satan, nakaganyan. Okay. Lagyan natin ng logic. Huwag paniwalaan ang Kristo ng sagradong imahe ng Catholic Church kasi nakaganon, satanic daw yan. Nagpakita siya ng larawan ni Satanas na nakaganon. The question is, paano mo nalaman na yung rebulto na nakaganon na pinakita mo ay si Satanas? Nakita mo na ba si Satanas? Diba? Kasi ang sabi mo, hindi totoo yung sacred images ng Catholic Church kasi wala namang pagpapatunay, hindi naman na-picturean si Christ. Paano natin nalaman si Christ? May picture daw ba tayo? So nagpakita siya ng rebulto ng kulto na si Satanas nakaganon daw. Kaya yung image daw ni Christ sa atin si Satanas yon. The question is, paano mo nalaman na yung rebultong yon si Satanas, CJ Texon David? Nakita mo ba? Yung mga nakikita nating larawan ni Satanas. Paano nyo nalaman yun ang mukha ni Satanas? Paano nyo nalaman? Nakita nyo si Satanas? Hindi kayo naniniwala sa mga banal na hindi kayo naniniwala sa mga banal na larawan ng Catholic Church, pero naniniwala kayo sa mga larawan ni Satanas. Paano nyo nalaman na ang mukha ni Satanas ay yung mga pinapakita ninyong mga rebulto? Nakita nyo? Close kayo? Nagbanding kayo? Mga ingrata. Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi kayo naniniwala. Mahina ang signal ko. Kakainis. Kaloka tong signal dito. Diba? Hindi sila naniniwala sa sagradong image ng Catholic Church kasi wala naman daw tayong proof. Diba? Hindi sila naniniwala sa mukha ng sacred images natin, pero naniniwala sila na yung mga rebultong yon si Satanas. Bakit sila naniniwala na yung mga pinapakita nilang rebulto si Satanas? Bakit nakita nila si Satanas? May nakakita na ba kay Satanas? Pero may mga rebulto pinaniniwalaan. Samantalang yung rebulto ng Catholic Church na mula sa mga catacombs kung saan gumuhit ang mga early Christians, ayaw nilang maniwala. Kakaiba, di ba? Tapos mag-e-example pa na hindi raw dapat paniwalaan na yung rebulto natin ay ganyan ang mukha ni Christ. Okay. Ito sasabihin ko sa inyo sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, my God, nahulog ang hanger. Sa panahon, kahit hindi pa ng mga sinaunang Kristiyano, sa panahon na kung saan hindi pa ganon, wala pang Kristyanismo, paano nalalaman ng mga Hudyo ang itsura ni Moises? May mga rebulto ang Judaism. Dapat po alam nyo yan. Ang Judaism ay may mga rebulto. Yes po. No? Now, saan kinuha ng Judaism ang mga mukha ng kanilang mga rebulto? May picture din ba sila? Di ba? Yung Iran, may mga rebulto yan. May rebulto sila ni Ciro. Na kiniklaim ni Felix Manalo na siya daw si Ciro kasi siya yung ibong mandaragit. Yung Iran, Mesopotamia ba tawag doon noon? Ano bang tawag noon sa Iran? May rebulto sila ni Ciro.
So may picture din ba silang actual kay Zero? Di ba wala? Ganito yan. Wala pa pong Christianity, ang kabihasnan o ang mga tao noon ay marunong na pong umukit. Marunong nang magpinta. Hindi lang po sa digital, maaari nating malaman ang mukha ng isang nilalang. Maaari din natin itong malaman at maintindihan na ganito palang itsura ng isang taong to o ng isang hayop o ng isang bagay o ng isang halaman sa pamamagitan ng pagpipinta. Hindi ba sa panahon ni Solomon, may mukha ng leyon ang kanyang templo? 'Di ba? Bukod sa may mukha ng leyon, may mukha ng tao. May mukha ng punong olibo ang kanyang templo. Napapaligiran ito ng iba't ibang mga imahe. Ang image po ng Catholic Church, which is mga rebulto, yan ay hinango sa mga pinta ng mga sinaunang Kristiyano. Wala pa pong Bible na nako-compiled, meron na po tayong sacred images. Hindi ba ang tawag dyan, paleo, nalimutan ko na basta paleo art. O yung tinatawag na early Christian art. Mga pinta ng mga sinaunang panahon. O. Ano ba yung nakita dun sa ano? Sa mga nagsasabi dyan na nagmamagaling? Ano bang meron sa... Yan, meron tayong tinatawag na Paleo-Christian art. Pag sinabing Paleo-Christian art, ito yung mga art sa panahon ng mga early Christian sa panahon na hindi pa compiled ang Bible. At alam naman natin na even sa mga apostles, marunong naman din silang gumuhit. 'Di ba? Marunong din silang mangukit. Sa panahon ng sinaunang Kristiyano, may makikita na tayong mga inukit na isda. Kaya nga ang symbol ni Christ, isda 'di ba? Yan yung mga naging password noon. O, kung nagawa nilang ipinta ang mga hayop, nagawang ipinta sa panahon ng Judaism ang mukha ng tao, nakakapagpatayo nga ng monumento. O, hindi ba? Paano nagawa yung kerubim sa sa Kabanantipan? May ribulto ng kerubim ang Kabanantipan, tama mali? 'Di ba? So kung may ribulto ng kerubim ang Kabanantipan, hindi ba natin nakita kung ano ang itsura ng kerubim? Hindi ba na i-detalye doon sa ribulto na nasa pagitan ng Kabanantipan, hindi ba ron na i-detalye kung ano ang itsura ng kerubim? Kaya nating umukit ng mga pakpak. May nakakita ba sa kerubim? Yung pinagawa ni Christ ay ng Diyos, ang Kabanantipan, ipinakita ba sa kanilang itsura ng kerubim? Literal by the naked eye? Hindi, di ba? Anong ginawa? Bakit nagkaroon ng kerubim? Dinitalye ng Diyos na ganito ang ang iukit mo. So meaning to say, wala pang Christianity, may mga ribulto na. 'Di ba meron yung kay kay kanino ba 'yon? Pangalan ba nung propeta na 'yon na pinagiba ng ama pinagiba ng ama yung mga ribulto, yung mga monumento. Tapos tinanong siya ng ama. Sabi niya, ano yung ribulto dun sa dako pa roon? Sabi niya, yan po ay monumento ng mga pinatay. Mga namatay, mga pinatay sila para sa kanilang pananampalataya. Anong sabi ng ama? Huwag niyong gibain yan. Huwag niyong pakialaman, huwag niyong galawin, huwag niyong sirain. Bakit? Kasi ang monumento na yon ay monumento ng mga banal. 'Di ba? Kung ang punong olibo, ay pinahihintulutan ng Diyos na ilagay sa loob ng kanyang templo, punong olibo, ano pa
ang mga mukha na mga namatay na banal. Oh, bakit may mukha ng leyon? Bakit may mukha ng leyon sa templo ni Solomon? Banal ba 'yon? Banal? Sa mga sinaunang pagpipinta, may mga agila pa, 'di ba? May tupa. Oh, bakit may mga ganong pagpipinta? Kasi meron yung nire-representa. Meron siyang representation. Naguguhit noon ang mga isda. Ibig sabihin ba, yung mga isda na ginuhit ng mga sinaunang Kristiyano, sinamba? Sinamba ba? Di ba? Hindi. Pero, yung art ng isda, sa panahon ng sinaunang Kristiyano, which is hindi pa compiled ang Bible, may representation yon. Na kapag nakikita ng isang Kristiyano during that time, yung isda na yon, yun ay simbolismo na ikaw ay Kristiyanong Katoliko. O may leyon, mukha ng leyon, may mukha pa ng tao. Sinong tao yon? Na nasa loob ng templo ni Solomon, mukha niya? May pinag-utos ba si ang ama na, Solomon, mag-ukit ka ng mukha ng tao, lagay mo mukha mo. Sinong tao yon? Bakit nagpa-ukit? Bakit nag-ukit sila ng mukha ng tao sa loob ng templo? Saan sila kumuha ng identity ng mukha ng taong yon? Hindi ba? Kaya kung wala man tayong digital camera noon, no? Wala man tayong digital camera noon, pero kaya nating i-describe sa pamamagitan ng nakikita ng mata sa pagpipinta at pag-uukit. Ang kultura ng bayan ng Israel ay mayaman mayaman sa art. Artistic ang mga Israelites. Mahilig silang magpinta, 'di ba? Mahilig nga silang magpaganda. Gumagawa na sila ng mga lipstick. Yung mga shampoo nila, iba, galing talaga sa mga kalikasan. Ang mga pabangong ginagamit talagang dekalidad. Mataas ang kaalaman ng mga Israelita sa mga ganyan. Kaya yung mga sacred images natin, sinasabi nila, si Kristo ba yan? Nakita mo ba yan? Bakit yung may nakita kayong mga rebulto ng mga pagano, bakit kayo naniniwalang si Satanas yon? Nakita nyo? Yung mga demonyong may sungay, yung mga pangit ang itsura, sinasabi nyo si Satanas yon, bakit nakita nyo? 'Di ba? Bago kayo maniwala sa larawan ni Satanas na nagkalat sa social media, kahit nung panahon ng mga wala pang sulpot sa Pilipinas, ganyan na ang paglalarawan sa mukha ni Satanas, 'di ba? May sungay. Bago kayo maniwala din doon na yun ay si Satanas, make sure kung nakita nyo na siya. Naniniwala kayo na, kayong mga Katoliko, kayo yung mga pagano, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, mga satanista kayo, etong sinasamba nyo, magpapakita kayo ng muka. Mukha ni Baal. Paano nyo nalaman na yung Baal na yon na rebulto ay si Satanas? Nakita nyo na ba yung itsura mismo ni Baal? Meron ba kayong mga picture? Wala. Kaya kung magkakaroon kayo ng basihan na huwag paniwalaan ang mga sacred images ng Catholic Church, bigyan nyo rin kami ng basihan. Bakit naniniwala kayo sa mga muka ng mga demonyo? Sa mga muka ng mga kampo ni Satanas. Nakita nyo ba si Satanas? Wala kayong karapatang maniwala sa mga nagkalat na larawan ni Satanas kung hindi kayo naniniwala sa rebulto ng Catholic Church. No? Kung hindi kayo naniniwala sa rebulto ng Catholic Church dahil hindi nyo naman sila nakita at wala kaming proof or yung evidence na sinasabi mo na meron kaming picture na kinuhaan sa camera, wag din kayong maniniwala na ganyan din ang mukha ni Satanas. Bakit? Pinicturean nyo rin ba mukha ni Satanas? Larawan ni Satanas, pabor na pabor kayo. Bakit close nyo? Close nyo? Di ba super pabor kayo? Ay, mukha ni Satanas to. Ito si Satanas. Close? Tropa? Di ba? Sino ba ang una na naglabas ng mga larawan ni Satan? Sino? Wala pong Satan sa panahon ng mga pagans.
ang word na Satanas, ang nagbansag niyan, Catholic Church. May mababasa ba kayo sa Old Testament na Satanas? May mababasa kayo? Saan nyo mababasa sa Old Testament na may Satanas? Bakit walang pangalang Satanas na mababasa sa Old Testament? Bakit? Sino magka-cast out? Nag-cast out ba si Moises? Nagsabi ba si Moises sa pangalan ng Diyos, lumayas ka, Satanas? Ang salitang Satanas, yan ay binigyang bansag ng Katolikong simbahan para ipakilala na merong isang nilalang na nag-e-exist na kung saan yan ay kalaban at kaaway ng Diyos. Sige nga, maglatag nga kayo sa akin na may pangalan na Satanas sa Old Testament. Wala. Sino nagpasimula na tawagin niyang Satanas? Sino nagpasimula na tatawagin niyang mga demonyo? Catholic Church. Bakit? Dahil only the Catholic Church ang nagde-deliverance. Tanging ang simbahang Katoliko lamang ang nagde-deliverance. Sa panahon na buhay pa si Christ, di ba? May salita ng Satanas. So meaning to say, nung buhay pa si Christ, habang siya'y nagka-cast out ng mga napoposes, binabanggit niya yung Satanas. Actually, hindi lang Satanas, may legion pa. May iba't ibang pangalan ang mga demon. Sino nagbigay niyan? The Catholic Church. Bakit? Kami nagka-cast out eh. May nagka-cast out ba ang INC? Nagde-deliverance ang INC? Sino ang possess na dineliverance ng INC? Samantalang sa New Testament, maraming possess na dinideliverance ni Christ. So it means it's real. If you are a Christians, dapat ang tatag na sekta mo ay nakaka-encounter ng evil spirit. Not because you are an evil, but because yan ay pagpapatunay at pagpapatibay na nag-e-exist ang evil spirit. At pag nag-e-exist ang evil spirit, yan ay ipinapakita na may Diyos na nag-e-exist dahil may evil. If there is an evil, there is an God. Oh. 'Di ba? Ngayon, kung nagka-cast out si Christ ng mga possess, nagka-cast out ba ang INC 1940 ng possess? Ah. Anong taon nagsimula ang pag-exist ng mga evil spirits? May evil spirits ba sa Old Testament? Meron ba? May evil spirits ba? 'Di ba wala? Wala, 'di ba? Meron kayong kasi kung may evil spirits sa Old Testament, sana may na-possess. Nag-e-exist ang evil spirit sa Old Testament pero hindi pa sila nagpapakilala sa mga tao. Nagpakilala tong mga evil spirits na to nang si Kristo ay nagkatawang tao dahil si Christ ang target nila, kaya nga napako sa krus eh. Kung si Christ ay hindi nagkatawang tao, sa tingin nyo mag-e-exist ang evil spirit? Hindi. Bakit? Kasi nag-uusap si Satanas at ang Diyos. Di ba kay Job? O sige, subukin mo si Job, basta wag mo lang papatayin. Hinahayaan lang ng Diyos na paulanan ng pagsubok yung mga naglilingkod sa Ama, sa Old Testament, pero hindi sila napoposes. Pinahihirapan lang sila. Hindi katulad sa atin ngayon, nang si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, ang mga evil spirit, dahil napagtagumpayan ni Christ ang kamatayan, naging mapusok ang mga evil spirit, gusto niya nang pasukin yung katawan ng tao. At dahil ang katawan ng tao, yan ay sa Diyos, gawa ng Diyos, hindi pwedeng i-replace ng mga evil spirit ang kaluluwa na nasa loob ng ating katawan. Hindi yan pwedeng mawala. Kasi ang mga evil spirit, ang gusto nila, mawala yung soul, spiritual soul natin, tapos ang papalit evil spirit. Parang ang gusto nila, yung katawan ng isang tao, ang magpapakilos niyan, evil spirit. Eh, hindi yan pwedeng mawala eh. Kasi pag inalis ang spiritual soul sa katawan natin, mamamatay ka. 'Di ba? Kaya ka humihinga, kaya tayo buhay because meron tayong soul. 'Di ba? Meron tayong spiritual soul. Kaya tayo nangingisay pag possess. Kasi nandoon sa loob, no, nakikihalo siya doon sa spirit natin, lalo na pag ang spirit mo ay makasalanan. Pag wala ka lalo sa state of grace, ang kumukubkob
ng spirit mo is the evil spirit. At kapag ang evil spirit ang siyang kumukubkob ng spirit mo as a man, ang iisipin mo lagi puro kasamaan. Puro masama. Kasi hindi ka malinis eh. 'Di ba? Ngayon, kung ang sacred images ng Catholic Church ay hindi tama at hindi yan totoo, nangangahulugan na hindi rin kayo dapat maniwala sa evil spirits. Bakit? Meron ba kayong napicturean ng evil spirits? Meron ba kayong napicturean ng evil spirit? Wala, 'di ba? Bet naniniwala din kayo. Bakit naniniwala kayo? Sino ba ang unang nagpapalayas ng demonyo? Sino? Sino sa mga Protestant? INC ba? Nauna ba kayong may cast out ba kayo sa evil spirit? Kung wala kayong cast out sa evil spirit, kayong mga INC, meaning to say, hindi kayo naniniwala sa demons. 'Di ba? Kasi yung mga nagka-cast out ng evil spirit, naniniwala sila na may demons. Kaya meron silang mga exorcist. 'Di ba? May mga exorcist priest o may mga laiko na exorcist. Kapag may tao na tinatawag nating exorcist, dapat may gagamitin ka. Ano yung ginagamit diyan? Mga sacramentals. Hindi naman pwedeng titigan mo lang. 'Di ba? Na lumayas ka Satanas, gaganon ka lang, hindi. Dapat 'yan ay may mga kagamitan. Ano 'yan? Yan yung exorcist oil, exorcist salt. 'Di ba? Siyempre hindi lang sapat 'yon. Na may exorcist oil ka, ano pang meron ka dapat? Deliverance prayer. Pag nag-deliverance prayer ka ba, sapat na 'yon? Tapos ikaw, punong-puno ka ng kasalanan, paano mo palalayasin yung kapwa demonyo mo? O ano ngayon ang gagawin mo muna? Magke-cleansing ka, go to confession, attend mass, receive the Holy Eucharist, at ikaw ay manatili sa state of grace. Then you can do a deliverance prayer sa mga napoposes. Bakit? Because you are worthy. Ikaw ay nasa state of grace. Siyempre, pag ikaw may venial sin ka, magsimba ka lang, mapapatawad yun. Yang mga venial sin natin, napapatawad yan every time we attend mass. Pero, sa ating mga Catholic, though na tayo, di ba? Kahit ako, di ko pa nakikita sa naked eye ko kung ano yung demonyo, no? Kasi spirit sila eh. They have no flesh. No? They have no flesh. Kumbaga, para silang mga angels. They have no flesh. Pag sinabing spirit, hindi mo talaga yan makikita. Nakikita mo ba spirit mo? Hindi, di ba? Spirit nga eh. Ang ginagawa ng mga demonyong ito, nagpapanggap sila. Kaya I don't believe actually in ghost. Parang mga anghel. Di ba sa Old Testament, bago sunugin ng Sodoma at Gomora, ang mga anghel na ito ay nagpanggap na mga lalaki na tinangkang halayin ng mga bakla na naging isa sa naging dahilan kung bakit sinunog ang Sodoma at Gomora. Isa sa dahilan. Hindi ko sinabing yun lang ang dahilan, yung mga bakla. Kasi kung yun lang ang dahilan, ang sama ng Diyos nyo. Dinama yung mga inosenteng bata para sunugin sa Sodoma at Gomora. Diba? Ngayon, ang mga anghel, which is they are spirits, pwede silang magpanggap na tao. Diba? Naging tao nga eh, nakikain pa nga eh. Kilalot eh. Diba? Nakilaps. Ang God, saan nakipag-usap ang God? Sa punong olibo. Kanino? Kay Moises. So, ibig sabihin, ang punong olibo na yon, ayun na yung God? Hindi. Bakit gumamit ng puno? Bakit gumamit ng puno? Kasi kailangan nating mga tao makita sa ating mga mata kung saan sila dapat mag-manifest. Kasi hindi nga natin sila nakikita. Ngayon, ang God nag-manifest doon sa puno ng olibo na kung saan dito niya kinausap si Moises na iligtas ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto. Tama? Now, dito sa kay Christ,
Because God is spirit, hindi natin siya makikita. Ang ginawa ng God na ito, siya ay nagmanifest sa flesh. Di ba? Pumasok ngayon ang spirit ng God sa tao. Ang salita ay Diyos at ang Diyos ay nagkatawang tao. John 1 verse 1 and John 1 verse 14, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nasa Bible yan. So, nagkatawang tao. So, meaning to say, ang spirit ng God ay nagkatawang tao, gumamit ng flesh. Sa pamamagitan nino, ni Blessed Virgin Mary. Why Blessed Virgin Mary? Because Blessed Virgin Mary is a man. Tao siya. Kaya nung isinilang si Christ, no, sa pamamagitan ni Blessed Virgin Mary at paglilim ng banal na Espiritu Santo sa kapangyarihan ng Diyos, si Kristo ay isinilang bilang isang tao. But His Spirit is God. Dahil ang salita ay Diyos at ang Diyos ay nagkatawang tao. Pag ang Diyos ay nagkatawang tao, ano ngayon yung nagkatawang tao na yon? Diba Diyos? At kapag nagkatawang tao ang Diyos, siya ay naging tao. Pag ikaw ay naging tao, ano ka? Tao ka. That's why 100% man. Kaya isa sa image ng invisible God ay si Christ. Because Christ is a visible God. May flesh. Nakikita natin. Kaya yung mga evil spirit na yan ay ipininta ng mga early Christians dahil sa pagmamanifest nila. 'Di ba? Even si Pope John Paul, if I was not mistaken, Pope John Paul II, nakakausap niya si Satan sa sobrang kabanalan ni Pope John Paul II. Even si Padre Pio, hinaras ni Satanas yan. Nagpapakita si Satanas sa iba't ibang anyo sa mga santo natin. Kaya ang unang nakakita sa pagbabagong anyo ng mga evil spirit is the Catholic Church. Bakit? Dahil tayo lang ang may saints. Ganon din pagdating sa mga sacred images. Yang mga sacred images natin, yan ay kinuha sa pagguhit at pag-ukit ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon na wala pang Bible. Kaya matatagal na yan, matagal pa nga yung Santo Niño sa INC. Matanda pa yung Santo Niño sa Pilipinas dyan sa INC. Wala pang sulpot sa Pilipinas, may Santo Niño na tayo na sacred images. 'Di ba? At yung mga sacred images na yan, for veneration, pagpaparangal, at hindi lang pagpaparangal, yan din ay ginagamit para magkaroon tayo ng inspirasyon sa ating pananampalataya na maging katulad natin sila. Yan ay nagpapakita ng reminders sa mga sacred images na yan na ikaw ay dapat magpakabanal dahil ang sumasalamin sa mga sacred images na ito ay mga banal. Kaya yung sinasabi ni CJ Texan David, that's wrong. Huwag niyang ikukumpara yung ganun ba ni Christ? Ayan yata yun eh. Ganyan ba? Huwag niyang ikukumpara yan na yan ay symbol ni Satanas. Paano niya nalamang symbol si Satanas? Nakita niya si Satanas na nagganon? Close sila, nag-selfie, nakaganon si Satanas sa kanya. Diba? Paano niyo nalaman na symbol ni Satanas? Yung iba ganon. Paano nyo nalaman na ay ganon? Means I love you. Paano nyo nalaman na ang symbol niya si Satanas? Nakita nyo? Nakaganon si Satan? Sino nakakita sa mga sulpot na si Satan nakaganon? Gumanon ba si Satan? Paano nyo nalaman, satanic to? Yung nakikita nyo sa mga pope, na may pope yatang gumawa nito. Paano nyo nalaman satanic to? Nakita nyo si Satanas gumanito? Tumayo sa harapan ninyo, sabi sa inyo Satanas, "Go girl!" Tapos eto, yung kay Christ. Okay. Bakit ba may ganyan? Bakit may ganito? Kasi sabi ni CJ Texon, gusto niyang maintindihan. Bakit ganito ang sign ni Christ? 'Di ba? Ganito. Etong tatlong to, sumisimbolo yan sa Trinity. Etong dalawang to,
sumisimbolo yan sa twofold nature of Christ, the man and the God. Kaya ganon. Ngayon, bakit may ganong symbol ang demonyo na ribulto, bakit ganito rin kay Christ? Maraming ginawa si Christ na pinambasag sa mga pagano. Dahil ito noon sa mga demonyo, mga pagano may ribultong pagano na kaganito, yan kasi ay sinasamba nila literal. Kaya si Christ gumanito din para ipamukha na hindi yan ang dapat niyong sambahin. Ako. Yang aral natin na sinasabi natin kay Christ na siya ay na ang Diyos ay nagkatawang tao, 'di ba? Ang Diyos ay naging tao at ang Diyos ay tao. Dahil sa panahon ng mga Hudyo, wala pang Christianity, may pagano na naniniwala na ang kanilang Diyos-Diyosan mula sa langit ay nagkatawang tao. May pagano noon sa wala pang Christianity, wala pa si Christ, na sinasamba nila yung isang ribulto na naniniwala sila na yon ay mula sa langit na bumaba dito sa lupa. Naniniwala sila doon. Kaya ang ginawa ni Christ, yan pala yung paniniwala nyo mga pagano kayo, wala silang batayan. Anong sabi ni Christ? Patutunayan ko sa inyo na ang tunay na Diyos na nagkatawang tao ay ako. Kaya nabali yan. Yang tradisyon ng mga pagano na yan. Pansinin ninyo, ang lahat ng tradisyon tinatapatan ng Catholic Church. May December 25 ang pagano, may December 25 ang Christianity. Di ba? Bakit tinatapatan? Kasi ginigiba ng Catholic Church ang mga pagans. That is the reason. Bakit may ribulto Catholic Church? Ang mga ribulto ng Catholic Church ang gumiba sa mga ribulto ng mga pagano. Ang ribulto ng mga pagano, ang sumira niyan, ribulto ng simbahang Katolika. Bakit? Dahil noon, ang mga tao ay no read, no write, karamihan. At ang ginagamit na pagtuturo pagdating sa kanilang faith ay yung mga larawan, mapapinta, mapabato, mapakahoy, na siyang ginamit din ng mga early Christians. At ang isa sa may responsible kung bakit tayo nagkaroon ng veneration of the sacred images, it is because kay Constantine. Nung na-convert si Constantine bilang isang Katolikong Kristiyano, inutos niya sa Santo Papa na umiiral noon na paggawa ng monumento ang mga minartir ng mga pagano. Siyempre, kanya yung bayan niya yung Roma Siya yung masusunod. So lahat ng mga pagano doon, sinabihan niya, I am your emperor. You have to follow my rules, my law. Hindi magiging pagano na ang Roma. Ito ay magiging Kristiyanong bansa. Kaya naging Christianity yan. Bakit? Takot nila kay Emperor Constantine. Pugutan sila ng ulo niyan. Kaya nung hilaw-hilaw pa ang faith ng mga pagans doon sa Roma, syempre maano sila, culture shock Maku-culture shock sila. Syempre sila yung mga nagsasayaw sa gitna ng malaking bonfire na tinatawag nating solstice. No? Nagsasayaw sila yung mga naliligo ng dugo ng mga hayop, no? Sign of fertility, mga nagse-sex kung saan-saan para lang sa fertility. Syempre bigla yung inalis yung ganong paniniwala at na-shock sila. Anong gagawin natin? Kailangan nating maging Kristiyano kasi kung hindi magagalit sa atin si Emperor. At dahil matindi ang pressure sa pagko-convert ng Catholic Church sa mga pagans at maraming mga pagans ang no read no write, ginamit po ang sacred images. Hindi lang yan for venerating. Hindi lang yan for veneration. Ginamit din yan sa pagtuturo. Even tayo, di ba? Pag tayo ay na toddler stage. Pag nursery ka, anong ginagawa ng teacher? Di ba may flashcard?
Flashcard yung tawag doon, di ba? A, apple. Gumagamit ng libro. Ano yung mga libro? Di ba may mga dots-dots yon? Tinuruan tayo sa nakikita ng mata sa pamamagitan kung paano natin susundin yung mga dots. Para matuto ka. Bakit? Para makita mo. Di ba? Kaya tayo natututo kasi may nakikita tayo. Katulad ng mga books. Dahil natuto kang magbasa, may nakikita kang bagay, pag binasa mo, pumapasok sa utak mo. Ganon din sa sacred images, sa mga no read, no write. Dahil hindi maipaliwanag ng mas malalim sa mga no read, no write, dahil nga walang alam, walang aral, walang edukasyon, pinakita, eto, this is the Son of God. Ito yung pinanganak sa Nazareth. Ito siya ang pasimula ng Christianity. This is Jesus Christ. Ginawa yan na visual aids ng Catholic Church sa mga hilaw ang pananampalataya, sa mga hindi Kristiyano. At ang sacred images ng Catholic Church ang naging isa sa may pinakamalaking responsable kung bakit na-convert ang maraming bayan ng mga pagano. Walang karapatan ang iglot na mag-claim kung ano yung tama at mali. Bakit? Wala naman kayong na-convert na pagano. 'Di ba? Si Felix Manalo, may ribulto, founder nyo. Bakit hindi nyo pinararangalan? May prosesyon sa Bible. Bakit di kayo nagpro-prosesyon? Dapat magpro-prosesyon kayo kasi nasa Bible yan eh. Di ba pinoprosesyon yung kabanantipan? Nasaan ang prosesyon nyo? Yung pinoprosesyon pa na yun, may rebulto pa sa ibabaw. 2 anghel na kerubim sa magkabilang dulo. Di ba? Hindi po ba? Doon sa magkabilang kerubim, doon sa kabanantipan, ang lumalabas sa pinakagitna nun, tinig ng Diyos. Doon siya nakikipag-usap. Bakit gumagamit ang Diyos ng mga sacred images, ng mga ribulto, dahil hindi siya pwedeng makita. Mamamatay ka pag nakita mo ang Ama. Kaya gumagamit siya ng mga bagay. At itong mga ribultong ito na ginagamit niya, hindi lang yan ginamit para sa communication. No, na ang kabanantipan sa gitna nun, doon nagsasalita ang Ama. Yun lang ba yung dahilan kung bakit may ribulto? Hindi lang yon. Kaya rin may mga ribulto na inutos at hindi ipinagbawal ng Ama na gawin dahil doon niya ipagdadaloy ang kanyang mga himala. Kaya tignan mo yung basto ni Moises na ahas. Anong sabi doon sa basto ni Moises? Ang sino mang matuklaw ng ahas sa basto ni Moises ay gagaling. 'Di ba? Pinagawa ng Diyos 'yon, yung basto na 'yon. Pero anong nangyari? Winasak din ng Diyos. Bakit? Dahil sinamba ng mga tao. Nagpagawa ang Diyos. Maraming monumento sa Old Testament na hindi niya pinasira, hindi niya pinagiba. Ang templo ni Solomon, punong-puno ng mga sacred images sa ilalim ng Judaism, kaya ang Judaism may sacred images. Ganon din si Catholic Church. Yan din ang ginawa nating form or way how to evangelize non-Christian community. Inirarampay ang mga sacred images na yan to teach them that the true religion is the Catholic Church. Pangalawa, bakit din tayo gumawa ng sacred images? Bakit may sacred images ng Catholic Church? Dahil yan ay ginagamit bilang daluyan ng kanyang mga himala. Kung paano sa panahon ng Old Testament, ang mga ribulto doon ay nagpapagaling. Ultimo tubig. 'Di ba? Naghihimala ang mga bagay. Imagine niyo, nakapagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan lang ng 7 tinapay. 'Di ba? May ganun pa sa Bible. Yung tubig naging dugo. Dumilim ang paligid at hindi nagliwanag ng 3 araw na tinatawag na 3 days darkness. Sa panahon ng mga Israelita, gumamit sila ng dugo na kailangan mong ilagay sa bawat pintuan bilang pagpapakita na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos sa panahon ni Moises.
Gumagamit ng mga bagay ang Diyos dahil hindi siya pwedeng directly na makipag-coordinate sa mga tao because God is holy and we are not holy. So, ganun din sa mga sacred images natin, God used the sacred images bilang daluyan sa kanilang himala. Kaya nga may nagsasabi, gumaling ako sa image ng Poong Nazareno, naghimala sa akin ang image ng Santo Niño, naghimala sa akin ang crucifix na ito, ang image ni Padre Pio, naghihimala sa buhay ko. It is not the image itself, but the power of God who manifests sa bawat objects. Maraming naging himala ang mga sacred images sa panahon ng hindi pa nako-compiled ang Bible na naging daan para ma-convert ang libu-libong mga tao. Fatima, 1917 ba ang Fatima? Oh, hindi ba? Dancing of the Sun. Gumamit ang Diyos ng araw na naging daan para ma-convert ang libu-libong mga Protestant during that time. Kaya yung mga sacred images na yan, lalo na sinasabi ni C.J. Texon David na born again, kung hindi siya naniniwala sa sacred images, bakit may krus kayo? Mag-aano na lang kayo ng krus, wala pang tao. Sino nakapako doon? Si Martin Luther. Siyempre dapat kung ikaw ay gagawa ng isang simbolismo para ipakita ang faith mo as a born again Christian, lalagyan mo ng tao. Sino yun? Sino yung nasa krus ng born again? Dapat may tao yun. Kasi maraming pinatay sa krus eh. Merong krus na pinatay, magnanakaw. May krus na pinatay, si Kristo dyan. May mga saints na pinako din sa krus. Sino yung nasa krus? Unlike sa aming mga Catholic Church, ang crucifix o ang image na cross, may tao. Meron pang inri. To indicate na this is the cross of Jesus Christ. You have to venerate this object because this cross was described as the cross of the Son of God and the Son of Man. Hindi kayo pwede na mag-venerate ng isang bagay na hindi siya detalyado. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng ganon. Even sa amin, sa aming mga Catholic, pinaalalahanan kami na kapag kami ay gagamit ng krus, make sure na may tao. Hindi pa pwedeng krus lang na ganon. Though, sa panahon sa ibang mga lugar, na bakit yung iba, San Rio, may nakita akong mga Catholic, krus lang, wala naman tao. Kasi may mga lugar na wala silang mabilihan na sacred images. Kaya ang gagawin ngayon ng mga sinaunang Kristiyano dun sa mga liblib na lugar, dahil wala ngang mabilihan ng sacred images, gumagawa sila ng krus. Nagawa sa kahoy, tapos ididikit nila sa dingding, dun sila nagdadasal. No? Bilang pagpapakita na this is the center of my faith, which is Jesus Christ. He died on the cross. I put a cross in front of me, then pray to Jesus Christ, pray to the Lord, na Lord, forgive all of my sin. While looking at the altar, looking at the cross, even yan ay walang tao, yung mga early Christians na walang sacred images na mabili, gagawa sila ng kahoy, krus, ididikit sa dingding, at naging santo. Si Cupertino, di ba? Kilala nyo ba si Cupertino? Yung astronaut na saint, yung nagle-levitate sa sobrang holiness, nabasag yung sacred images ng Blessed Virgin Mary. Ano ang kinuha doon ni Cupertino? Yung mukha lang ni Mary. Kasi yun lang yung natira yung nabasag pa ni Cupertino. Actually, hindi siya nakabasag. No, parang pinagtripan siya ng mga kasama niya doon sa kumbento. No, nadulas yata si Cupertino na itulak yung image kasi gusto siyang paalisin eh. Ayaw siya ng mga kasama niya eh. So natira yung muka. Anong ginawa ni Cupertino? Kinuha niya yung muka ni Virgin Mary, tapos inilagay doon sa kwadra kasi doon siya natutulog. Sa mga tulugan ng mga baboy, ng mga kabayo, nagdadasal siya habang nakatitig sa muka ni Blessed Virgin Mary. Si Blessed Virgin Mary ba sinamba niya? Hindi. Habang nakatingin siya sa mukha ni Maria, anong sabi niya? Lord God,
forgive me, I have sinned. Lord God. Pag sinabing Lord God, lalaki. Di ba? May babae bang God? Wala. So nakatingin siya kay Mama Mary. So meaning to say, hindi siya nagdadasal doon sa rebulto ni Maria. He is looking to the face of Blessed Virgin Mary para mas lalong maging deep yung kanyang spiritual emotions sa pakikipag-usap sa Diyos. And that is one of the benefits na nakukuha natin sa sacred images. It is actually the sacred images of the Catholic Church. Bine-venerate lang natin yan. Aside sa veneration, ginagamit din ng Diyos yan ng daluyan ng kanyang himala. Aside sa daluyan ng kanyang himala, ginagamit ang sacred images to teach, to preach to those people na hindi nakapag-aral. Ginagamit ang sacred images sa mga may kapansanan, sa bulag, sa pipi, sa bingi. This is the eyes of Jesus Christ. This is the nose of Jesus Christ. This is the lips of Jesus Christ. That is the look. That is the face of our Lord Jesus Christ. So when they pray, when they talk to God, they will visualize while they are praying. So mas magiging intimate ang pag-uusap ng tao sa Diyos na, Lord, I see you in my imagination. Though I didn't see you personally, Lord Jesus, but through the sacred images in front of me, I am visualizing you, I am imagining you that you are in front of me. Sinabi ba ng mga nagdadasal na Katoliko, Lord Jesus, sa anyo ng rebultong ito, Diyos kita. Diyos kita rebulto. Wala tayong magbabasa sa lahat ng mga prayers and guidelines sa Mass na nagbanggit ang Catholic Church o tayo mismo mga Katoliko na oh my Jesus, sinasamba po kita sa anyong rebulto. I never ever experienced to hear na nag-usalang every Catholic na sinasamba po kita sa anyong rebulto. 'Di ba? Even we are surrounded by thousands of sacred images, we are not actually how can I say this? We are not actually praying that these sacred images they are gods. No. That's wrong. 'Di ba? Mali 'yon. They are not gods. Actually, they are just simple objects that we need to use to catechize, to preach, to teach, and the sacred images is one dahilan para patunayan din sa mga tao, sa mga susunod pang henerasyon na nag-e-exist ang Catholic Church sa panahon na to. Tignan nyo, like the image of Santo Niño. Di ba yung image ni Santo Niño, 500 years old? So, kapag nagkakaroon tayo ng sacred images at napapatunayan na mapaghimala ang sacred images na ito ay pinipreserve ng simbahan. At sa mga darating na mga generation, maikikwento ng Catholic Church ang history ng bawat sacred images, which is pagpapatunay na may mga himalang nagaganap sa mismong simbahan ng Catholic Church. Why? Dahil gumagawa ng himala si Kristo. Meron na bang napagaling ang INC? Ano ang himalang nagawa ng INC? May himala bang nagawa si Felix Manalo? Meron ba? Tandaan natin, Jesus Christ, his first miracle, dyan sa Cana. Gumagawa siya ng himala. So, dapat ang simbahan nyo ay gumagawa ng himala. Ano ang pinaka-greatest miracles ng Catholic Church? Yan yung incorruptible body of sins, yung mga katawan ng sins na hindi nabubulok bilang pagpapatunay that the Catholic Church is a holy church. Meron bang incorruptible bodies ang mga sulpot na yan ay pinupuspos sa kabanalan kaya hindi nabubulok? Wala, only the Catholic Church. Kaya wag niyong sasabihin na the sacred images of the Catholic Church, they are fake, they are useless, they are just imaginations. No. Why? Kung hindi kayo naniniwala
sa sacred images ng Catholic Church, dahil hindi naman sila na-picturean once again, lalo na tayo ay nasa digital era, hindi na-picturean yung mukha ni Christ, ni Virgin Mary, hindi kayo naniniwala. Huwag din kayo maniniwala sa mga nagkalat na mukha ng demonyo. Huwag din kayong maniniwala sa kiniklaim ng mga pagano na yung rebulto nila, yan ay si Satanas, di ba? Kiniklaim ng ibang mga Kristiyano na rebulto ni Satanas, yung mga rebulto ng mga pagans. Huwag din kayong maniniwala. Bakit? Nakita nyo na ba si Satanas? Before you complain that the sacred images of the Catholic Church is fake, first, I ask you, naniniwala ba kayo na yung mga nagkalat na larawan ni Satanas ay si Satanas mismo? Naniniwala rin ba kayo na ang mga rebulto ng mga pagano, yan ang mukha ni Satanas? Kasi kung naniniwala kayo, bigyan nyo ako ng standard references na meron kayong larawan na mismong si Satanas yan. Dahil kung papatas lang ako sa inyo na hindi kayo naniniwala na mukha ni Kristo ang nasa rebulto ng simbahang Katolika, no? Dapat hindi din kayo maniwala na may mukha si Satanas. Dahil kung maniniwala kayo na may mukha si Satanas, ibig sabihin, nakita nyo na si Satanas. Ibig sabihin, close mo. Kasi kami, may mukha kami ni Christ, may mukha kami ni Blessed Virgin Mary, may mukha kami ng mga santo kasi nakita namin sila. Sila ay naabutan ng mga early Christians, ng mga apostol na meron kaming tinatawag na apostolic succession. Kaya tong apostolic succession na to ang naging daan para magkaroon kami ng idea kung ano ang muka ni Jesus, ni Joseph, ni Mary at ng iba pang mga sinaunang Kristiyano including the 12 apostles. Sana po malinaw ang aking pagkakapresentations regarding sa false accusations ni CJ Texon David. At sana may natutunan po kayo no na simpleng katikismo ni Sanrio, no. Hindi po ako gumagamit ng books, inexplain ko lang po sa inyo, dineliver ko lang ng mas mababaw, no, para mas madali siyang maintindihan, no. Hindi pa po tayo sumisitas niyan. So bago magsalita yung mga Protestant regarding sa sacred images ng Catholic Church, aralin nyo muna yung history. Huwag tayo puro on my own opinion, based on my own interpretations. May history po, aralin ninyo. At hindi po tayo pwede na sasabihin nyo hindi yan mababasa sa Bible. Dahil first and foremost, hindi po gumamit ng Bible ang mga apostles. So dapat doon tayo lalagay, pupunta at tititig sa panahon na hindi pa buo ang Biblia. So yun lang po, maraming salamat mga kumari kong toxic, sa mga kapanalig kong chismosa dyan. Na maraming salamat po sa inyong pakikinig at ngayon na lang din po ulit ako nakapag-live kasi na-busy lang po din ako. Talagang hanggang ngayon medyo malungkot-lungkot pa rin ako kasi namatayan ako ng pusa. Na medyo mabigat pa sa pusa, balon-balunan ko yung nangyari. Pero sana po meron kayong napulot na idea para at least kapag ang mga Protestant, ang mga sulpot ay naglatag na naman ng topic na rebultology, meron na po tayong masasagot at maide-defend kung paano ang faith natin ay naging mayaman at lumago sa panahon na wala pa pong nako-compiled na Bible. So lagi po nating tatandaan, tayo ay dapat pupunta sa panahon ng 12 apostles, sa panahon ng wala pang compiled Bible, sa panahon na wala pang Gregorian calendar, na tanging ang mga sacred images lang ang ginagamit ng simbahang Katolika para magturo, no? Para turuan ang mga walang pinag-aralan. Kaya Ave Maria sa inyong lahat at masaya ako na nakapag-live ako ulit at makausap ko kayo. No, lumabas pa ako kasi wala pong signal dun sa loob. No, pinasantabi ko muna yung kinakain ko. No, hindi ko muna siya niluto para lang mauna ko kayo. No, so maraming salamat po. God bless you. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. God bless you po. Magandang hapon. Naway kumain po tayo ng nasa oras. Bye-bye!